po, no, si Paulo Duterte po, sinimula na pong nagsimula na po yung black propaganda. Alam niyo naman, pumalag na po si Paulo Duterte dahil style dilawan na po tong mga kalaban ng mga Duterte. Ano na po to, no? Pinalagan po at kasalukuyan po si Paulo Duterte ay pinauulanan po ng black propaganda, mga hinukay na kung saan man nanggaling. Tayo rito, na paano po binabanata naman si eto pong presidential son na si Paulo Duterte. Eto po alam niyo naman, instant yan. Kalalantad pa lang po, kasasalita pa lang po ni Paulo Duterte kagahapon. Eto na po kagad. Kasi ibang klase yung mga dilawan. May mga automatic na panira yan. Ito po ang sinabi ni Romel Lopez. Nagre-react po siya dito sa sinabi ni Paulo Duterte. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Ano po? Binawasan ng 2 billion yung mga nakaalat na. Kaya po siya nananahimik ng napakatagal. Marami po nagtatanong sa inyo. Di ba congressman si Paulo Duterte? Bakit tahimik yata? Yun po pala yun. Gusto niyang proteksyonan. Baka kung nanahimik siya, no? Kung nanahimik po siya, baka hindi na po, hanggang ngayon ba nagaganon pa rin? Nagbawas na po ako ng Baka pag nanahimik siya, hindi na siya punterehin yung kanyang mga kadistrito. Hindi po. Talagang ibang klase po itong liderato ng House of Representatives. Binawasan po siya ng 2 billion na nakaalat na yung kanyang nakaalat na. Okay. Ito po ang sinabi ng Romel Lopez. Bongo is a senator from Davao City. Stop whining. Huwag ka nang mag-alburuto, sabi. Your father was president for 6 years and did not address the issue traffic and flooding in the city. Grabe, no? 6 na taon daw na presidente, hindi raw na-resolve ni Pangulong Duterte yung traffic at flooding sa Davao City. For your information lang po, Bongo. Yung Maynila, nabuhay na ako. Umulan lang ng konti, baha dyan. Nag-aral ako dyan. Nilulusong namin yung baha sa Maynila. No? Wala akong nabalitaan na kayang lutasin yan ng isang mayor o kayang lutasin yan ng ilang presidente na nagdaan buhat nung pinanganak ako. Mula sa Marcos Sr. hanggang sa Marcos Jr. Pag umulan sa Maynila, baha pa rin. Gusto mo, 6 years ni Duterte, wala nang baha sa Davao? Tindi nyo. Puta, daan taon na yung Maynila, binabaha eh. Wala nakaisip sa inyo isisi sa presidente. Pag may baha sa Davao, hindi naman araw-araw baha. Kung tag-ulan, pag tag-ulan, araw-araw baha sa Maynila, araw-araw baha sa Recto, araw-araw baha sa Espanya. Ha? Araw-araw. Sinong presidente sinisi mo? Masasama ang sapaw nito mga to eh. Okay. Legit po yung concern ni Paulo Ito po ang concern ni Paulo, isa-isahin po natin. May nagpapapirma, pinangungunahan ni Migs Nograles. Kaya siya nananawagan, huwag niyo ibenta ang inyong pirma. Ikalawa, binawasan ng 2 billion ang budget na na-allotted na sa distrito niya. Ikatlo, ito pinakamalupit sa lahat, no? Hindi ako luluhod, sabi ni Paulo, sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang peking Panginoon. 30% ang kinukuha ng peking Panginoon. Ako manghuhula lang Ano po yan? Direkta yan kukunin? Hindi po, sa contractor po yan. Legal po yan lahat Para po sa inyong kaalaman, no? Yung kung kunwari may proyekto, hindi po yung mga, alam niyo yun, may kumukuha pa ng porsyento. Peking Panginoon. Sino kaya yung peking Panginoon na yan? Yan po ang sinabi. Ang reaction ni Romel Lopez, imbis na sagutin niya yun na bakit tinanggalan si Paulo ng 2 billion yung distrito niya. Bakit, yung 30, i-deny man lang nila na may 30%. Wala Atake. Alam niyo yung mga dilawan kung paano mag-isip? Atake lang kami. Hindi namin kaya magtanggol. Basta kami atake lang. Ayan, no? Ano sabi? Bakit ka ba nag-aalburuto? Di ba si Bongo taga Davao?
Di ba tatay mo naging presidente? Hindi niya nga nalutas yung yung baha sa Davao eh. Hindi po araw-araw bumabaha sa Davao. Ilang beses po ako nagpunta ron, wala naman ako nakitang baha. Yung traffic po, depende po yun. May mga lugar lang na hindi po yung buong Davao matraffic. Ito pa isa, sagot ni Romel Lopez. He was not even able to get the funds from his BFF China to start the Mindanao Railways project. Yan po ang ayoko sa inyo eh. Sa inyong mga dilawan at mga supporter nito ni Pangulong Marcos. Naayos na po ni Duterte yung Mindanao Railways, aprobado na lahat. Maghihintay na lang ng pondo. Liligawan nyo na lang yung China. Bakit po hindi natuloy? Pandemya. Legit yung mga binabato ni Paulo Duterte, umatake kayo na pati yung hindi nyo natupad. Alam niyo yung ibig ko sabihin, no? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Tapos na si Duterte na maging presidente. Naayos niya na yan lahat. Kung walang pandemya, naponduhan yan. Ngayon, isisisi nyo pa rin, hindi nyo na nga naituloy. Kawawa na nga mga taga Mindanao. Hindi na nga natuloy. Samantalang hindi mo naman sinagot si Paulo Duterte. Sa mga ano niya, ano ba sinabi ni Paulo Duterte? Tinanggalan nyo kami ng pondo. May 30% na kumukubra yung peking Panginoon. Presidente tatay mo, hindi nakakuha ng pondo sa China. Anong hindi nakakuha ng pondo? Popondohan na lang nga eh. In-stop ng kasalukuyang administrasyon. Narinig ko yan si Bautista. Ano sabi ni Bautista? Maghanap tayo ng mas murang tubo. Dahil mahal daw ang tubo. Nakita nyo? Na-negotiate na yan. Alam na natin yung porsyento kung magkano po ang tubo. Huwag nyong isisi kung ayaw ninyo yung proyekto. Alam naman namin kung bakit ayaw nyo ng proyekto. Alam nyo ba kung bakit? Mawawala yung porsyento sa proyekto. Pinagbubulan nyo naman kami. Tanda na namin. Bakit ba gusto nila sa kanila magmula yung proyekto? 40% naman, Yan ba naman, hindi pa namin maunawaan? Ang tindi nyo. No? Yan po, dyan po nagsimula. Ito po ang pinakamalupit na paninira kay Paulo. Di ba? Nakita nyo? Hindi po nila sinagot. Hindi niya sinagot. Anong sinagot niya? Atake. Hindi nga napigilan yung baha sa Davao. Puta, hindi ikaw pumigil dun. Sabi mo sa bahay, stop! Ito malupit na paninira kay Paulo Duterte. Ngayon po naglabasan. Tuloy-tuloy po to. Marami po to. Ito po, isang nagngangalang Dimuergue. Ito po ay kinuha sa politiko. Pulong, Davao's smuggling king. Pucha, smuggling king na si Pulong ngayon. Pulong is involved in the smuggling. Ito po, laman Pulong is involved in smuggling of other goods such as rice, sugar, electronic products, canned goods, and even ukay-ukay. Lito Banayo was also charged by NBI for rice smuggling during his days as NFA. Pati si Lito Banayo. Dito lang tayo kay Pulong. Smuggling king. Hindi naman namin nabalitaan. 6 years ni Duterte. Pag pinindot nyo po itong pinagbatayan niya, pinagreakan niya, kaya hindi talaga ng black propaganda eh. Ito po ay black propaganda kay Duterte nung tumatakbo pa siya ng 2016. Simula pa lang. Ayan, Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Davao City Mayor pa lang si Duterte. Ito po ay April 22, 2016. Recycled na po ito. Nire-recycle na nila. No? Davao City Mayor Rodrigo Duterte talks a big game against crimes like smuggling, but it seems like can't even reign in his own son, Paulo Pulong Duterte. Davao City Mayor Rodrigo Duterte talks a big game against crimes like smuggling, but seems like yan. A Facebook page. Ang pinagbatayan lang, Facebook page lang. May nag-post lang sa Facebook na smuggler si Pulong. Di ba? Wala po to. Wala pong pangalan na matino eh. Siyempre, ikakalat na yan ng Yun na nga po. Kinuha na yan. Ano pala yan si Pulong? Alam niyo po, si Pangulong Duterte hindi na Pangulo ngayon. No? Pinapaalala ko lang sa inyo, si Pangulong Duterte po hindi na po Pangulo. Si Pangulong Duterte po, kinasuhan na ng kaso. Si Pulong po, congressman, wala pong immunity ang mga congressman. Kung smuggler po yan, kasuhan nyo.
Ang dami nyo na kinasuhan eh. Pati nga mga vlogger, kinakasuhan nyo eh. Hindi nyo makasuhan yung isang congressman. Kalokohan. Buti sana kung hindi nyo ugali magkaso. Eh, kabi-kabila kaso nyo eh. Kaso kay Duterte, tatay, naging presidente pa yun. Hindi nga kayo natakot na kasuhan eh. Eh, di kasuhan nyo. Kung totoo yung mga pinagsabi nyo, yan po, ganyan po sila tumira. No? In-expose sila ni Pulong. Yan po. Balikan ko lang yung sa Quezon City. Alam mo, Martin, o kung sino man, mahirap magtukoy pala. Kung sino man yung namamahala dyan, no? Sa Chacha for sale na yan, eh, sabi ni Lagman, 100 pesos sa Albay. Sa ibang lugar, mas mahal pa. No? Mas mahal pa. May pondo. Matindi sa Quezon City, pangako lang ng ayuda. Walang binigay kahit 100 pesos na lang, nakatkong pa. Anak ng pupa. Paano kayo magiging matagumpay niyan? Pinag-interesan pa.